Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Isa sa mga pag-aagawan ng mga team na free agent sa off-season ay si Austin Reeves dahil nakita nga ng lahat na kaya niya mag-average ng 30 points, 8 rebounds, and 8 assists per game na mala MVP candidate tuwing siya ang nagsisilbing number 1 option ng Lakers tuwing namamay nga sila Luka Doncic at LeBron James. Ganun pa man, isang bagay nga na hindi pa tiyak ng media, fans at ng front office members sa NBA kay Austin Reeves ay kung kaya niya bang magpakita ng larong pang star sa isang playoff series on a consistent basis. Hindi nga yung tipong 25 points ngayong game at 9 points sa sunod. Kung nais nga ng Lakers na magkaroon man lang ng chance na matalong OKC, kailangan nga ni Austin Reeves na magpakita ng superstar level performance habang namamahinga pa si Luka Doncic. At kung magagawa niya nga ito laban sa reigning champions OKC Thunder na may napakatinding depensa, ang estimated na 30 to 45 million per year na offer na matatanggap ni Austin Reeves mula sa mga team sa free agency ay posibleng maging max contract pa nga mga kaibigan. Subalit kung magkakalat naman siya sa series na ito ay asahan ng pagbagsak ng kanyang value sa mata ng mga GM. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cade Cunningham. Ang Detroit Pistons star ay nagkaroon nga ng health scare sa may dulong bahagi ng regular season kung saan nagtamo siya ng collapse lung injury dahilan kung bakit sa unang bahagi ng playoffs ay medyo hirap pa nga siya sa kanyang conditioning. Subalit nang malubog nga sila sa 3-1 deficit kontra sa 8 seed Orlando Magic, tila ba nakalimutan ni Cade Cunningham na nag-collapse pa lamang ang kanyang baga at kumambyo ito at nag-shift sa next gear. Pinakita niya nga ang kanyang leadership at lakong superstar. Hindi nga matagpuan ang supposed to be kaduo niya na si Jalen Duren kaya naman extra kayod nga ang ginawa ni Cunningham mga kaibigan. Sa last 3 games kung saan facing elimination na ang Pistons, ang former number 1 pick ay nag-average ng 36.3 points, 5 rebounds, and 6.7 assists per game on 52% shooting sa field and very efficient 61% shooting naman sa 3-point line. Talagang inangat niya nga sa next level ang kanyang performance at hindi na siya napigilan pa ng All-NBA defender Jalen Suggs at Orlando Magic. Malaking kudos din nga kay Tobias Harris na tumayo bilang kanilang number 2 option. Ngayong nagkakalat si Jalen Duren at tiyak nga na hindi magiging madali kay Duren ang susunod na matchup niya dahil makakatapat naman niya ang Twin Towers ng Cleveland Cavaliers, ang solid shot blocker Jarrett Allen at former Defensive Player of the Year winner Evan Mobley. Subalit ang matchup na inaabangan ng madami dito ay si Cade Cunningham kontra kay Donovan Mitchell at James Harden. Pahayag nga ng iba ay tila ba pinaghalong Mitchell at Harden ang laro ni Cade Cunningham. Ganun pa man tiyak nga na magiging exciting ang matchup ng dalawang team na ito. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, sino ba sa dalawang team na ito ang inaasahan yung aabante sa Eastern Conference Finals? Cleveland Cavaliers ba o number 1 si Detroit Pistons?